Sa gitna na nagpapatuloy na digmaan sa gitnang silangan, isang pagbisita sa White House ni Benjamin Netanyahu at tumitinding tensyon sa seguridad sa Judea at Samaria. Panahon ng primerya sa Israel. Ipinagpapatuloy namin ang serya ng panayam sa mga lider na kasali sa laban para hubugin ang kinabukasan ng Israel. Makakausap natin ngayon ang isang pangalan na kapansin-pansing wala sa Likud primaries. Matagal ng senior leader ng Likud si Yuli Edelstein na nayo'y gumagawa ng bagong landas para katawanin ang kanan ng Israel. Ako si Ilana Mazal-Diamant, Executive Director ng Israel Law and Liberty Forum. At ito ang Basic Law. Salamat po sa pagsama, Ginoong Edelstein. Salamat sa pag-imbita. Ikinalulugod ko ito. Isang karangalan ito, kaya ipagpapatuloy natin ang sering pakikipag-usap sa mga veterano at umaasang politiko. Tungkol sa pananaw nila para sa kinabukasan ng Israel. Sa iba't ibang mga issue, ngunit may diin sa legal at pamamahala. Inaabangan kitang makausap na yon. Magpapasalamat ako kung maibabahagi mo ng kaunti ang iyong pinagmulan na tunay na nagbibigay inspirasyon. Nagsimula kang magturo ng Hebreo sa Unyong Soviet. Isa kang prisoner of Zion. Dumating ka sa Israel at unti-unting umangat sa hanay ng politika. Naging ministro ka, speaker ng Knesset, at iba pa. Sa palagay ko, dapat marinig ang kwentong ito bago natin talakayin ang pangunahing paksa sa palabas. Kaya kung maaari, maglaan ka ng ilang minuto at ipakilala ito sa amin. Sa totoo, una sa lahat, sinusubukan kong alamin kung ako ba ay isang veterano o isang umaasang politiko sa puntong ito. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, ipinanganak ako sa dating USSR. Nag-apply ako para sa exit visa noong 79. Ako ay 21 taong gulang. Noon, tinanggihan ang aking exit visa at naging tinatawag na refusenik. Kasi nito, tinuruan ko ang sarili ko ng Hebreo at nagturo rin sa iba. Salamat sa Diyos, walang naghanap ng credentials at walang nagtangkang alamin kung ano talaga ang tunog ng Hebrew ko noong mga panahong iyon. Pero may background ako bilang estudyante ng mga wika sa universidad, kaya't sa madaling salita, sinanay ako para magturo ng mga banyagang wika at mayroon akong sapat na bilang ng mga estudyante, karamihan sa kanila, hindi lahat pero karamihan sa kanila mga refusenik na nasa parehong kalagayan tulad ko. Ang mga otoridad, sa isang punto, ay nadsawa at napagod na sa mga ginagawa ko, pati na rin sa ibang mga guro ng Hebreo. At noong 1984, ako ay inaresto. Hindi ito dahil sa pagtuturo ng Hebreo, kundi dahil sa iligal na pagmamayari ng droga. Wala ring ganong batas kahit sa Soviet Union. Ilang mga kasamaan ko ang inaresto dahil sa illegal na pagmamayari ng baril o illegal na pag-atake sa pulis at kung ano-ano pang gawa-gawang kaso. Noong 87, ako ay pinalaya, ikalawa sa huli. Sa tingin ko, prisoner of Zion, na pinalaya ni Gorbachev. Nagkaroon sila ng legal na problema sa akin. Dahil hindi ko kailanman inamin ang aking mga krimen, ibig sabihin, hindi ako pumayag na umamin sa illegal na pagmamayari ng droga. Kaya iniisip nila paano ako palalayain. At sa huli, nahanap nila ang paraan. Pinalaya ako at nakuha agad ang exit visa. At dumating ako sa Israel noong Hulyo 87. Sinabi ko sa sarili ko at sa lahat ng nasa paligid ko na naalala ko pa ang eksaktong sinabi ko. Sabi ko, nagbayad na ako ng buwis ko sa mga Hudyo. Tama na, sapat na. Sa pagbabalik ko sa professional kong karera, hindi na ako sasali muli sa pampublikong buhay. Ayon sa lumang kasabihang Hudyo, kapag may iniisip ang tao, natatawa ang Diyos. Isang malaking alon ng aliyah o imigrasyon mula sa dating Unyong Sobyet ang nagsimula. Para sa amin, mga dating refugee at bilanggo ng sayon, parang natupad ang aming panaginip. At ang ilan sa amin ay talagang naging aktibo muna sa mga pampublikong gawain, mga NGO. At sa isang punto, napagtanto namin na mas madali na hindi na lang mag-lobby sa iba, kundi subukan kami mismo ang mahalal para mas solusyonan ang mga issue, problema at hamon ng napakalaking alon ng aliyah na iyon. At doon ako unang halal sa Knesset. Nagsilbi sa iba't ibang posisyon bilang ministro at naging speaker ng Knesset sa loob ng 3 termino. At heto tayo ngayon, nag-uusap dito sa studio na ito.
Kaya mo palang lampasan ang ilan sa mga makukulay at mas masasakit na bahagi ng karanasan ngayon. Hinihikayat ko ang mga manonood na interesado na panuorin ang ilan sa mga nauna mong panayam sa Ingles tungkol sa pinagdaanan mo noong ikaw ay nakakulong at kung ano pa ang mga ginawa mo sa ilalim ng napakahirap na kalagayan. Pero sa ngayon, magpapatuloy na tayo. Talagang napakarami mong hinawakan na matataas na posisyon. Sa tingin ko, naging ministro ka para sa pagtanggap sa mga imigrante. At syempre, sinabi mo ring naging speaker ka ng Knesset. Ikaw ang naging ministro ng kalusugan noong panahon ng corona. Ikaw rin, at pag-uusapan pa natin ito mamaya, ay kamakailan nang naging tagapang-ulo ng Komite sa Ugnayang Panlabas at Depensa ng Knesset. Sinabi mo ngayon na iiwan mo ang Likud para magsimula ng bagong landas sa politika bilang isang taong nasa kanan sa politika. Gusto kong maintindihan kung anong bagong landas na iyon at paano ito naiiba sa dati para mabuksan ang usapan na ito. Kahit ano pa man iyon, ipaliwanag mo sa amin yan. Sa tingin ko, tungkol ito sa mga prinsipyo. Sa parehong mga prinsipyo na akala ko ay pinaninindigan ng Likud, lalo na noong mga taon ko sa Likud, ang lupain ng Israel. At sa kasamaang palad, noong dinala sa plenaryo mga kalahating taon na ang nakalipas ang batas tungkol sa soberanya sa Judea at Samaria, ako lang ang miyembro ng Likud na bumuto pabor dito. Tungkol sa serbisyo militar, hindi nalihim na kung sasabihin natin ng malinaw at tahasan na hindi tayo handa sa pag-urong, may sapat na tayong karanasan sa mga kasunduan sa Oslo. At pagkatapos, ay sa isang panig na pag-urong mula sa Gaza Strip. Sa tingin ko, natutunan na ang mga aral. Kaya kung hindi natin pinag-uusapan ang pag-urong, kailangan natin ng isang hukbong makakapagtanggol sa lahat ng ating mga hangganan. Sa kasamaang palad bilang tagapangulo ng Komite sa Ugnayang Panlabas at Depensa, lahat ng aking pagsisikap na palawakin ang saklaw ng sapilitang serbisyo militar sa IDF, sa sandatahang lakas ng Israel, sa pamamagitan ng pagsasama halimbawa ng ultra-orthodox na populasyon, kahit man lang bahagi nito, yung mga hindi full-time na estudyante ng yeshiva ay hindi man lang sinuportahan ng Likud at ng punong ministro. At sa huli, nauwi ito sa pagtanggal sa akin bilang tagapangulo ng Komite ng Ugnayang Panlabas at Depensa. Kaya lahat ng mga bagay na ito ay nagdala sa akin sa konklusyon na sa tingin ko ay hindi na ako nababagay sa kung ano ang nakikita nating Likud na yon. Isa itong napakasakit na desisyon, kailangan kong sabihin sa iyo. Dahil dati akong nahahalal sa Likud primary elections sa napakataas na posisyon, kabilang na ang unang pwesto. Na ibig sabihin ay marami akong kaibigan at taga-suporta sa mga miyembro ng Likud Party na sa tingin ko, marami sa kanila ang nadismaya sa aking desisyon. Pero para sa akin, parang hindi patas na hawakan ng isang pwesto ng Likud kung hindi ako sang-ayon sa pulisya ng partido sa mga ganitong mahahalagang issue. Kaya naman, bala ko sanang pag-usapan ito mamaya pa ng kaunti. Pero babanggitin ko na ngayon. Mayroon ding hindi bababa sa 3 malalaking punto ng pagkakaiba sa pagitan mo at ng partido nitong mga nakaraang taon. Isa sa nabanggit mo ay ang pagboto para sa pagpapatupad ng batas ng Israel sa Judea at Samaria para sa mga sumusubaybay sa balita. Ito ay noong panahon ng pagbisita ni Pangalawang Pangulo, Vance. Sa tingin ko, nakaimpluwensya ito sa desisyon ng Likud na makilahok. Ayaw nila habang nandito siya. Pero nagpatuloy pa rin ang gotohan at ikaw lang mag-isa. Ikaw nga, tulad ng sabi mo, ang tanging lumihis sa linya ng partido. At isa pang bagay, tatalakayin pa natin ng mas malalim ang mga pagsisikap na magpasa ng batas tungkol sa sapilatang serbisyo militar. At maraming beses ka ng hayagang nagpuna sa mga inihay ng panukalang batas bilang hindi sapat, kung hindi man mas malala pa. Kailangan mong sabihin ito sa sarili mong mga salita. At pagkatapos, ang huling bagay na interesante rin ay may kinalaman sa reforma sa hudikatura. Doon din, hindi ko alam, kaya kailangan mong ipaliwanag kung ano ang pinakaiba mo sa mismong nilalaman. Pero kinukwestiyon mo rin ang paraan kung paano ito isinulong ng lantaran. At iyon ay kahit na ikaw ay... At ito rin ay kailangan nating talakayin. Pero ikaw ang nasa sentro ng isa sa pinakamahalagang kaso ng Korte Suprema nitong nakaraang dekada. At nagkaroon ka ng direktang pagtutunggalian sa Korte Suprema. Simulan muna natin sa Haredi draft dahil alam kong iyon ang nasa isip ng lahat.
bago natin talakayin ang ibang issue. Sa tingin ko, hindi naman ito kasing layo ng akala nila. Bilang dating tagapangulo ng Komite sa Ugnayan Panlabas at Depensa, paano mo ipapaliwanag ang lalim ng hamon na kinakaharap ng Israel sa estratehiya, ekonomiya at lipunan ukol sa isyong ito? Yan mismo ang punto. Hindi ito tungkol sa, alam mo na, mga abstraktong usapan tungkol sa pantay na karapatan para sa lahat o pantay na tungkulin para sa lahat. Napaka-practical nitong usapin. Sa practical na usapan, kailangan ng IDF ng mas maraming sundalo. Ang bilang na binabanggit ng IDF na yon ay mga 12,000 karagdagang sundalo na agarang kailangan nito. At sa tingin ko, ang tanging posibilidad para matugunan ang bilang na ito ay kung may babaguhin tayo tungkol sa komunidad ng mga ultra-ortodokso sa bansang ito. Ngayon, naiintindihan kong hindi mo agad magagawa ang pagbabagong ito. Kahit ang mga mungkahi ko ay pinuna ng maraming reservistang sundalo at iba pa na nagsabing masyado itong banayad at masyado raw itong kompromiso. Pero lubos kong naunawaan na kung gusto natin ng isang bagay na kahit papaano ay matatanggap ng ultra-orthodox na pamunuan, kailangan nating magharap ng kompromiso. Sa huli, sa kasamaang palad, lumabas na. Wala talagang kompromisong posible. Ang mga miyembro ng Knesset at kanilang mga leader ay hindi kailanman pumayag sa kompromiso na magdudulot ng aktual na pagpapatala sa hukbo. Ngayon, sinabi ko kamakailan na napakaganda ng tanong mo dahil hindi lang ito tungkol sa hukbo. Ang agarang resulta ng pagsisilbi sa hukbo ay pagkatapos noon, magkakaroon ng pagkakataon ang mga tao na makapasok sa lakas paggawa dito. Pinag-uusapan ang ekonomiya at kalagayan natin matapos 3 taon ng digmaan. Ang regular na trabaho na may pagbabayad ng buwis at lahat ng iyon mula sa malaking bahagi ng populasyon ay maaring magkaroon ng tunay na impluwensya sa kalagayan ng ekonomiya ng Israel. Kung wala ito, magiging pabigat lang ito sa mga nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis. At ang panghuli pero mahalaga rin ay isang bagay na talagang gumugulo. Gumugulo talaga sa akin. At ito ang agwat na nasasaksihan natin. Dahil sa pagitan ng populasyon na nagsisilbi sa hukbo, hindi pa binabanggit ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. At sige, pero kahit isang pamilya lang na, kung saan ang ama o asawa ay nawawala ng 300 araw, 400 araw, dahil sa reserve duty. Maraming beses niyang isinugal ang sarili niya. Ang ganitong klase ng pamilya ay kailangang harapin ang sitwasyon kung saan ang kanilang mga kapitbahay at sa ilang pagkakataon, pati mga kamag-anak, ay hindi naiintindihan ang kanilang sinasabi. Namumuhay lang sila ng kanilang regular na buhay, normal na buhay. At gaya ng sinabi ko, talagang nag-aalala ako. Dahil ang mga naririnig ko sa paligid ko at ang wika na naririnig ko ay hindi maganda para sa ating bansa. Isa tayong estadong Hudyo. Nais naming maintindihan na maraming paraan para maging Hudyo, kabilang ang ultra-ortodoksong pamumuhay. Pero ang nangyayari ngayon ay hindi talaga pag-uusap. Para lang itong dalawang monologo. Parang dalawang patawad, dalawang bingi na nagtatangkang mag-usap sa isa't isa. Ano ang itsura ng isang mainam na batas sa sapiritang serbisyo militar para sa iyo? Hindi na ako papasok sa masyadong maraming detalye at tiyak na natalakay ko na ang bawat talata sa batas na ito, pero dumarami ito taon-taon. Na may malinaw na pagkakaiba sa panitan ng mga pumapasok sa serbisyo ng hukbo at sa mga umiiwas sa serbisyo ng hukbo. At may suporta para sa ilang bilang ng mga talagang nag-aaral ng Torah mula umaga hanggang gabi. May mga taong ganon. Kailangan natin sila, pero dapat may tagdang bilang lang sila at hindi tulad ng sitwasyon natin ngayon. Kung saan lahat, pasensya na, ay pwedeng magparehistro sa yeshiva kahit hindi pa ito napupuntahan kahit minsan. Dahil isa sa mga bagay na hindi kailanman pumayag ang pamunuan ng mga ultra-ortodokso ay ang mahigpit na pagbabantay sa mga yeshiva. Para sa kanila, ang anumang piraso ng papel mula sa isa sa mga rabino ay sapat ng ebidensya.
Ako. Medyo nag-aatubili akong itanong, pero dahil usapan natin ay lakas tao at bilang, may papel din ba ang populasyong Arabo ng Israel na dapat gampanan? Ikaw, hindi mo kailangan magatubili, yan lang. Maraming beses na akong tinanong ng tanong na yan at kailangan kong ituon ang atensyon ng lahat. Ang atensyon ng lahat sa katotohanan ang batas na dinala sa aking komite ay isang batas ng gobyerno na pinamagatang pagpapatawag sa serbisyo militar ng mga ultra-ortodoksong kabataan. At ako, sigurado akong dapat magkaroon ng seryosong talakayan tungkol sa papel ng populasyong Arabo. Hindi lahat ay magsisilbi sa hukbo. Pero sa tingin ko, maraming pagkakataon na maaari silang na ang populasyong ito ay maaring makatulong sa seguridad ng Estado ng Israel. Hindi natin kailangang lumayo pa. Noong mga nakaraang digmaan, Noong nagpapaputok ng mga misil at nagpapadala ng mga drone ang Hezbollah at mga Iranian sa Estado ng Israel, sa tingin ko pagdating sa tinatawag nating civil defense, maaring maging malaking tulong ang populasyong Arabo kahit sa sarili nilang mga lungsod at bayan at hindi naman kailangang doon lang sa sarili nilang mga lungsod at bayan. ngayon, subukan nating lumipat sa usaping estruktural dahil malinaw na ito ay isang halimbawa ng matagal ng pagsusumikap sa lehislatura sa loob ng maraming termino para subukang tugunan ang isang problema. Parang walang naging resulta. O maaring nagkaroon niya ng resulta. At saka marahil ay namagitan ang mga korte. Narinig ko ang iba't ibang paliwanag kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon. Minsan sinisisi ang sistema ng politika, minsan ng korte, o kombinasyon ng dalawa. At dahil sa lawak ng iyong karanasan sa lehislatibo at ehekutibong sangay, gusto ko maintindihan ang dalawang bagay. Ang una ay tungkol sa, at pwede mo itong gawing halimbawa, mga hamon sa pagsusulong ng adyenda gamit ang sistemang koalisyon. Ano ang mga kalakasan at kahinaan ng kasalukuyang sistema at ano ang babaguhin mo rito? Pagkatapos noon, nais kong tingnan ito mula sa ibang perspektibo, lalo na ang pagtatrabaho sa madalas mong alam. Ang burokrasya at hudikatura ay madalas pinabatikos bilang labis na aktibo at nakikipagtrabaho ka rito bilang politiko. Pero simulan natin sa hirap ng pagsusulong ng adyenda. Isang malinaw na adyenda sa kasalukuyang sistema. Objektibo ang kahirapan, ngunit pabor ako sa sistema ng koalisyon dahil hati pa rin ang ating lipunan at bata pa ang bansa natin. At hindi ako sigurado sa ideya na naririnig ko minsan, alam mo, kailangan nating magpatibay ng konstitusyon. Wala raw konstitusyon sa Israel. Kailangan lang natin ng mayor dyan na 61. Hindi ako sigurado kung matalino o kailangan ng bansa ang pahayag na ito. Ang tiyak, kailangan natin ng pagkakaisa sa maraming issue. Pero aminin ko, minsan inaamin ko rin ang mga pagkakamali ko. Kakaiba man, minsan ko talagang ginagawa. Ako, palagi kong sinasabi na ang tanging paraan para tunay na mabago ang isang bagay ay sa sitwasyon ng pagpapasundalo sa mga Hudyong ultra-ortodokso ay kapag ang mga ultra-orthodox na grupo ay bahagi ng koalisyon. Doon mo lang makakamit ang kasunduan at makakausad. Hindi ako sigurado dito. Sa tingin ko, ngayon, sa psychological na aspeto, para sa kanila, napakahirap tanggapin gaya ng sinabi ko, kahit anong uri ng kompromiso. Kaya marahil ang solusyon dito ay lumikha ng isang malawak na Zionistang koalisyon ng mga Zionistang grupo mula sa magkabilang panig. At maglabas pa rin ng batas na hindi, patawarin mo ako sa pagiging prangka ko. Pero hindi ito yung lahat ng demagohiya na naririnig natin tuwing kampanya sa eleksyon. Na bukas lahat ay ipapatawag sa serbisyo militar at pupunta sa Golani Brigade at Givati Brigade at sa mga paratrooper. Hindi yon mangyayari. Pero sa tingin ko, kailangan nating maglabas ng seryosong batas para magsimulang umusad. Magbibigay daan ito sa atin sa isang banda na gaya ng ilang beses ko nang nabanggit sa usapang ito, palawakin ang base ng draft para sa IDF na talagang kailangan. Sa kabilang banda, alam mo, pagkatapos ng ilang protesta mula sa mga ultra-orthodox na grupo, sa tingin ko may magandang pagkakataon na babalik sa normal ang mga bagay-bagay at magpapatuloy ang sitwasyon. Oo, pero sa maraming ibang issue, uulitin ko ulit yan, sa tingin ko maganda yon. Na
kinakailangan talagang. Bumuo ng mga koalisyon. Minsan talaga, nagpapahirap ito na maisulong ang mga bagay sa Knesset. Hindi naman laging masama. May mga batas na naipapasa sa loob ng isang araw. Bilang speaker, madalas akong nakikipagtalo sa koalisyon ko na hindi ganun kagandang ideya na tapakan ng Knesset at itulak lang ang mga bagay-bagay. Dahil pagkatapos niyon, pagkalipas ng 1 o 2 buwan, lumalabas na maraming mga talata na hindi nakakatulong, mahirap ipatupad at kung ano-ano pa. Mas mabuti na magkaroon ng talakayan sa komite kung saan lahat ay naririnig, kung saan ang mga panauhing mula sa labas, hindi miyembro ng Knesset, ay pumupunta at nagpapahayag ng kanilang opinyon. At pagkatapos, makakakuha ka ng isang uri ng batas na alam mo na napag-usapan na ng maayos. At dahil doon, maaari itong gumana. Pinag-uusapan mo ang pagbuo ng pagkakasundo. Aminin ko? Bago pa lang ako sa Israel. Pero napakahirap para sa akin na maalala ang panahon sa mga taon na nandito ako nitong nakaraang dekada kung kailan nagkaroon ng pagkakaisa tungkol sa isang issue maliban sa, halimbawa, pakikipaglaban sa panlabas na kaaway. May mga issue bang nagkaroon ng ganitong pagkakasundo? At paano mo ito mabubuo sa mga pinakamalagang issue ngayon? Sige, una sa lahat, gawin nating malinaw na ang consensus na nararating sa isang issue ay hindi nananahulugang pagkakaisa o pare-parehong opinyon. Tayo, gaya ng sinabi ko, ay isang watak-watak na lipunan. Hindi tayo isang unit ng hukbo, kung saan lahat ay kailangang sumabay sa isang kumpas. Gayunpaman, bibigyan ko kayo ng pinaka-controversial na halimbawa, isang bagay na naging dahilan kung bakit imposibleng paglapitin ang pananaw ng tinatawag na Israeli left at Israeli right. At ang tinutukoy ko ay ang paglikha o pagkilala sa Estadong Palestino. 5. 10 taon nang nakalipas, iyon ang issue at makikita mo sa lahat ng survey na nahati ang lipunang Israeli halos sa dalawang magkapantay na bahagi. Sa huling Knesset, 2 beses may botohan. Isang deklarasyon, hindi batas. Isang deklarasyon tungkol sa oposisyon ng Knesset ng Israel sa ideya ng Estadong Palestino. Hindi ko maalala, pasensya na, ang eksaktong bilang, pero sa tingin ko sa 120 miyembro ng Knesset sa isang boto. Mga 90 mahigit ang bumoto. Yung isa naman ay halos 80. Na ibig sabihin, at sa totoo lang, nabanggit ko ang mga survey bago ang eleksyon. Sa palagay ko habang nag-uusap tayo, 10 bagong survey ang isinagawa sa Israel. Pero sa lahat ng iyon, makikita mo na, mayroong napakalawak na pagkakaisa tungkol sa ideya ng Estadong Palestino. Ibig sabihin, napakalaking mayorya ng mga Israeli ay tutol sa ideya nito. Sa tingin ko, ang tanging partido sa Knesset ang tinatawag na Democrats, na dating Labor. Sa lahat ng survey, nakakakuha sila ng mga 10 upuan at hayagang sinusuportahan ang ideyang ito. Ibig sabihin, 10% lang ng populasyon ang sumasang-ayon, kaunti lang talaga. Pag-uusapan muna natin ang issue ng soberanya bago tayo tumuon sa usaping panghukuman. Sabihin mo sa akin tungkol sa botohan habang nandito si Panggalawang Pangulo Vance. Pati na rin ang pananaw mo tungkol dito. Ang kahalagahan at kinabukasan ng soberanya sa Judea at Samaria. Sa akin, ang botohan ay parang hindi na kailangan pag-usapan, hindi issue. Dahil matagal ko nang sinusuportahan ang ideya ng pagpapatupad ng soberanya ng Israel sa Judea at Samaria. Masasabi ko na pabiro, matagal na bago pa ito naging isang popular na ideya. Sa tingin ko, kailangan nating bigyan ng linaw ang isyung ito. At ang lahat ng asal ng karahasan na sinasabing atin, pero hindi naman talaga atin. May ganito at may ganyan. Sa tingin ko, nagbibigay ito ng iba't ibang maling pag-asa sa ating mga kaaway at maging sa ilan sa ating mga taga-suporta na hindi rin sigurado. Ano ba talaga ang posisyon natin sa isyung ito? Kaya hindi ko kayang, at sana hindi ko pa nagawa at hindi ko gagawin, na hayagang suportahan ang isang ideya.
At kapag dumating na ang oras ng desisyon at may botohan, ako'y umiiwas. Tungkol sa mismong ideya, muli, sa tingin ko, malinaw naman na hindi ito mangyayari sa loob lang ng isang araw. At kung pag-uusapan ang pagkakaisa, may ilang bahagi ng Judea at Samaria na may malawak na pagkakaisa, malawak na suporta mula sa kabuuang populasyon ng Israel. Kaya maaari tayong mansimula doon. Nangyari na ito sa silangang Jerusalem. Patuloy pa ring umiikot ang mundo. Kaya hindi ko iniisip na guguho ang mundo kung mangyayari ito sa yumtong ito, sa Maale Adumim, Gush Etzion, Ariel, At iba pang mga lugar na kilalang kilala ng lahat ng Israeli. Tulad ng sinabi ko, may malawak itong pagkakasundo. Alam mo, kahit practical na usapan, hindi naman talaga ibibigay ang mga lugar na ito sa kahit sino kailanman. Kaya para sa akin, ang pagiging malinaw ay napakahalaga. At makakatulong ito sa atin na maiwasan ang maraming nakakahiya na sitwasyon sa hinaharap. may mga tao na magsasabi, lahat ng yan ay maganda at mahalaga. Pero bakit nung nandito si Panggalawang Panggulo Vance? O sa kaso ng mga Haredim, halimbawa, sasabihin nila, sobrang mahalaga talaga. Sakayan ako. Pero kung babagsak ang koalisyon sa ganitong sensitibong panahon, sa usaping seguridad, Alam mo, anong magagawa mo? Kaya ano ang sagot mo sa mga argumentong yon? Well, una sa lahat, pagdating sa timing, ang pagbisitang ito o yung pagbisitang iyon, ako, naalala ko maraming taon na ang nakalipas. Ngayon, lahat ay nakangiti at yung mga mas bata ay hindi na naniniwala na ganun talaga ang sitwasyon noon. May malaking medyo bagong kapitbahayan sa Jerusalem na tinatawag na Har Homa. Sa tingin ko, madali lang na merong 10,000 tao na nakatira dun sa magagandang modernong apartment, iba-ibang uri ng Israeli, relihiyoso, hindi relihiyoso. Bahagi ito ng Jerusalem. Nung ministro ako ng pagtanggap ng mga imigrante, sinimulan namin ang konstruksyon sa Har Homa. At nagkaroon ng mga protesta at may mga usapan tungkol sa pagsasanib ng lupain ng mga Palestino. Nandun lahat ng internasyonal na media. At naalala ko, may dinala akong isang tao na hindi niya alam na bahagi pala yon ng Jerusalem para ipasyal siya. Sa tingin ko, isang crew mula sa BBC ang lumapit sa akin. At tinanong ako ng eksaktong parehong tanong. Sabi nila, Ministro, naunawaan namin ang sinabi ninyo tungkol sa inyong karapatan at sa pagiging bahagi ng Jerusalem. Pero sa tingin mo ba hindi maganda ang timing? Naalala ko ang sagot ko noon, at yun din ang sagot ko sa inyo ngayon. Sinabi ko sa kanila na sinuri ko ang nakaraang 3,000 taon at walang naging magandang panahon para sa konstruksyon sa Jerusalem. Ganyan mismo ang sitwasyon. Ngayon may bisita, bukas may isa pang bisita, tapos may eleksyon at pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos may pagbisita ng magiging pangulo at ng dating pangulo. May internasyonal na kumperensya rin kailangang daluhan ng punong ministro, kahit sino siya, at walang tamang oras talaga. Kaya po sigurado tayo sa ginagawa natin. At hindi ko ibig sabihin, hindi natin dapat tuksuhin ang isang tao o gawin ang tinatawag nating sa Hebreo, hindi ako sigurado kung may Ingles na salin nito, paggawa ng dafta sa mga tao. Alam mo, ginagawa lang ito para ipakita sa kanila na tayo ang masusunod at ginagawa natin ang gusto natin. Hindi ganun ang kaso. Pero kaya nga, kahit sa panayam na ito, sinasabi ko na naintindihan ko na dapat pag-isipang mabuti ang mga bagay na ito at gawin ng paunti-unti. At saka pala, madalas din sa kanan ng gagaling ang mga batikos. Sabi nila, alam na namin ang iniisip mo. Sinasabi mo na ang Maale Adumim at Gush Etzion, mga lugar na nasa paligid ng Jerusalem, ay dapat aneksahin. Alam mo na, dapat ipatupad ang soberanya ng Israel sa kanila. At ang natitira naming mga komunidad ay bahala na raw, parang wala kang pakialam. Hindi yan ang iniisip ko. Pero gets ko naman, alam mo. Ito ay isang bagay na dapat, isang proseso na kailangan nating simulan. Sa totoo lang, nasimulan na natin ito sa Silanggang Jerusalem at sa Golan Heights. Kailangang ipagpatuloy ang prosesong ito. Kaya hayaan mo akong dalhin tayo sa mga usaping panghukuman dahil gusto ko talagang pag-usapan ang mga ito. At magtatanong ako ng ilang pangkalahatang tanong at pagkatapos ay ilan pang mas detalyado. Sa palagay ko, mga tanong sa patakaran para maintindihan ang iyong pananaw.
Ano masasabi mo sa mga puna tungkol sa balanse ng kapangyarihan ng Knesset at gobyerno na madalas lumalabas sa mga interview ko sa palabas? Sinabi sa amin na ang Knesset ay medyo mahina pagdating sa kapangyarihan nitong magbantay o mag-supervise at ang gobyerno ay napakalakas. Mas malakas pa kaysa sa nararapat. Na nanggangahulugan na madalas para sa mga taong sumusuporta sa judicial activism na walang balanse. Para sa Knesset at kaya, dapat maging napakalakas ang korte, abogado general at burokrasya. Gusto kong simulan sa iyong karanasan bilang tao na nasa ehekutibo at lehislatura at kung ano ang itsura ng dinamikong iyon. At saka ang iyong mga salubin tungkol sa isa pang tanong na iyon tungkol sa kapangyarihan ng hudikatura. Sa simula pa lang, ang pamahalaan ng Knesset, namumuno, Knesset. Sa palagay ko, nag-iimbita ka ng mga sobrang magalang na tao sa palabas mo. Dahil ang pagsabi na mahina ang Knesset at malakas ang pamahalaan ay parang minamaliit nila ang sitwasyon. Para sa akin, parang wala na ngayon ang Knesset kumpara sa pamahalaan. Natural lang sa akin na ituloy at sabihing dapat sisihin ang pamahalaan dyan. Hindi yon lubos na totoo dahil mismo mga miyembro ng Knesset. Lalo na yung mga nasa koalisyon, hindi nila naintindihan ang kanilang papel. Alam ko yan, hindi dahil, alam mo na, narinig ko ang kanilang mga iniisip o usapan. Matagal nang nakatala ang mga bagay na yan. Kahit nung ako ay speaker pa. At lalo na nung naging chairman ako ng komite sa ugnayang panlabas at depensa, na ilang beses mo ring nabanggit. Hindi ka ba bahagi ng koalisyon? Kailangan mo lang itulak ang mga bagay. Paano mo lalabanan ang gobyerno? Ang tungkulin natin ay pagsilbihan ng gobyerno, sa totoo lang. Mga pahayag na hayagang sinabi ng isang miyembro ng koalisyon. At itong buong ideya na ang isang miyembro ng Knesset ay inihalal para pagsilbihan ang gobyerno, muli, susubukan kong maging kasing magalang ng iba ninyong panauhin at masasabi kong kabaligtaran pa ang epekto nito. At para mabago ang sitwasyon, talagang kailangan natin na maging mas malakas ang Knesset para maunawaan ng mga namumuno ng mga komite na sila ay nakaupo sa kanilang mga posisyon, hindi para basta-basta aprubahan ng mga batas ng gobyerno. Sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa kontrobersya. Sa simula ng panunungkulang ito, may ilang panukalang batas na inihain. May mahalagang panukalang batas na dinala sa komite ko. Walang kontrobersya dito. Lahat ay halos magkasundo, pero ito ay, alam mo, hindi ito masyadong napagandaan sa simula. Nang ipinagpaliban namin ang pagpupulong at sinabi na kailangang trabahuhin ito ng gobyerno, yung bagong ministro na namamahala sa batas na yon, na walang karanasan sa parlamento at pamahalaan, ay pumunta sa opisina ko. Sinabi niya ulit ang pareho linya. Yuli, hindi ko maintindihan. Di ba bahagi ka ng koalisyon? Bakit kailangan mo pa ng dagdag na mga talakayan? I-aproba mo na lang ang batas. Sa totoo lang, isa yung taos pusong maling pagkaunawa kung ano talaga ang papel ng parlamento sa ating sistema. At gaya ng sinabi ko, kailangan talaga nating baguhin yon. Bago lang ba ang kulturang inilalarawan mo? O matagal na ba itong umiiral? Kung ito ay pagbabago, ano ang dahilan at kailan ito nangyari? Tingnan mo, maging prangka tayong muli. Pwede kang maging brutal sa kabilang Nandun ang end Diyos. kung gusto mo. Pwede kang maging hindi ganun kapormal. Ayos lang. Ayaw ng gobyerno sa ideya na may ilang miyembro ng Knesset na magbabantay. Alam mo, at pumuna sa mga gawain o mga batas o humingi ng sagot at kung ano-ano pa. Malinaw naman yon. Ang karaniwang biro ay si Ben Gurion. Alam mo? Inilipat ang Knesset sa Jerusalem dahil ayaw niyang naroon ito sa Tel Aviv. Sa tirahan ng punong ministro at kung saan naroon ang Ministry ng Depensa, si Ben Gurion. Kung naalala mo, sabay din ito. Ayaw ng Ministry ng Depensa na palibutan siya ng mga taong iyon, kaya inilipat ang Knesset sa Jerusalem. Kaya hindi ito bago. Ang pagbabago ay ayaw ng gobyerno na makialam ang Knesset, pero gusto naman ng Knesset na makialam. Sa ngayon, ayaw ng Knesset na makialam.
Otomatikong kinokritika ng oposisyon ang lahat ng galing sa gobyerno. Bagamat hindi laging matalino. Ang koalisyon, gaya ng sinabi ko, ay basta oo lang ng oo kapag may galing sa gobyerno. At ang resulta, sa maraming pagkakataon, ay hindi maayos ang pagkakaayos ng batas. Walang seryosong talakayan. Ang mga talakayan sa mga komite ay nauwi sa sigawan dahil walang laman ang usapan. At sa tingin ko, ito ay isang bagay na sa huli ay hindi lang nakakasama sa sistemang pampolitika. Nakakasama ito sa bawat mamamayan ng Israel dahil ang mga batas ay hindi abstract, kundi tungkol sa ating buhay. Kaya, based sa sinabi mo ngayon, paano mo tinitingnan ang mga madalas na reklamo ng kadalasan, mga mambabatas na nasa kanan, pero hindi lang sila. Ang legal na pagpapayo at burokrasya ng batas ang halos umagaw na sa pagbuo ng pulisya, maging sa antas ng korte, ng attorney general at ng mga legal na tagapayo sa mga ministeryo. May balanse ba talaga? Hamon din ba ito? Ano masasabi mo dito? Tiyak na may punto ang kritikang iyan. Kaya naman labis akong nadismaya sa kung paano nagsimula ang kasalukuyang reforma sa hudikatura. Noong Enero. Ang paraan ng pagpapatupad nito noong Enero ng 23 ay lalo pang naglibing sa posibilidad ng mga kinakailangang pagbabago sa halip na isulong ang mga ito. At talagang kailangan na kailangan ang mga pagbabagong ito. Maaari ka bang magsalita ulit? Maaari ka bang magbigay ng ilang halimbawa? Sabihin na natin ng batas o mga pulisya na. Halimbawa, kung gaano kadali pinapawalang bisa ng Korte Suprema ang mga batas ng Knesset ay hindi isang bagay na masyadong tinatanggap. Muli, kapag walang diskusyon, kapag lahat ay puro sigawan, kapag ipinipilit ng gobyerno ang kahit anong gusto nito, medyo naiintindihan ko ang Korte Suprema. Pero hindi pa rin ito tama. At naalala ko, ito ay isang particular na kaso May isang bagay na hindi naging maayos. na tinalakay sa budget hearings ng Finance Committee. Iginit ko bilang Speaker ng Knesset. Iginit ko ang karagdagang botohan. Ang legal na tagapayo ng Knesset ay lubos na sumuporta sa aking posisyon at iginiit din ang karagdagang botohan. Nag-atubili ang komite. May isang tao na samantala ay pumunta sa kataas-taasang hukuman at sinuportahan ng kataas-taasang hukuman ang aking posisyon at ang legal na tagapayo ng Knesset. Hayagang ipinahayag ko ang galit ko sa kataas-taasang hukuman. Ang hukom na naglabas ng hatol na iyon ay isang taong personal kong kilala. At sinabi niya kalaunan, alam mo, hindi ko maintindihan. Sinuportahan namin ang oposisyon. At sinabi ko sa kanya, wala kang karapatan na makialam sa mga usapin ng Knesset sa ganitong paraan. At kung talagang magpapasya akong ipilit ang aking opinyon sa komite, may paraan ako. Pwede kong sabihin na hindi makafarating ang badyat sa plenary session hanggat wala pa kayong karagdagang botohan tungkol sa isyong ito. Ang Speaker ng Kapulungan ay may kapangyarihang gawin yon. Sa kasamaang palad, alam mo kung ano nangyayari sa Knesset at dito mo natumbok ang punto. Bakit mahina ang Knesset? Dahil kalahati ng Knesset, sabihin na natin na yon, ang oposisyon sa Knesset ay matutuwa talaga sa sinasabi ko tungkol sa relasyon ng Knesset at ng pamahalaan. At ang koalisyon sa Knesset ay matutuwa talaga marinig ang sinasabi ko tungkol sa relasyon ng Knesset at ng sistemang hudisyal. Kaunti lang, kung meron man, mga miyembro ng Knesset ang matutuwa marinig ang parehong bahagi ng sinasabi ko. Ito ang dahilan kung bakit mahina ang Knesset. Kaya sa liwanag ng sinasabi mo, sa tingin mo, paano? Dapat magbago ang hudikatura. Nabanggit mo rin na kahit pabor sa iyong desisyon, sinuway mo pa rin dahil sa prinsipyo. Ipinaliwanag mo na sa tingin mo ang sistema ng koalisyon sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang nito. At kahit na parang pabor ito sa'yo, maaring, alam mo, ang hindi ka nais-nais na bahagi ng issue o hindi man masama pero may isinakripisyo kang kapalit sa gusto mo. Ipinagtatanggol mo pa rin ang sistema ng koalisyon. Dahil dyan, paano? Muli, ano ang iyong ideal para sa kung paano dapat ang relasyon ng pamahalaan ng Canada at ng hudikatura?
Nabanggit mong di mo gusto ang pagpapatupad ng reforma sa hudikatura. May problema ka ba mismo sa nilalaman nito? O may iba kang suhestiyon? May iba ka bang imumungkahi? Una sa lahat, tulad ng sinabi ko, kailangan ng pagbabago. Kung gusto mo sa isang pangungusap, mas balanse. Mas balanse. Mas maraming Mas pagbanggit marami sa pa. sarili. Pwede mo akong sabihan. Sige. Kaya gaya ng sinabi ko, mas maraming kapangyarihan sa Knesset na siya talagang kinatawan ng mga tao. Mas maging mahirap para sa kataas-taasang hukuman na ibasura ang mga batas o makialam kahit sa mga panloob na usapin ng Knesset. Mas kaunting pagyurak ng gobyerno sa Knesset at mas maraming pagbabantay ng Knesset sa mga gawain ng gobyerno. Sa tingin ko, ito ay mga bagay na maaring dalhin sa Knesset na may medyo malawak na pagkakasundo. Naririnig ko ang aking mga kasamahan. At kahit na napakadaling gawing 100% pagtatalo ang lahat, ikaw ay pabor sa mga reforma o ikaw ay laban sa mga reforma. Hindi ganoon ang kaso. May ilang mga reforma na talagang kinakailangan. At may ilang pagtatangkang gawing batas ang mga bagay na walang kabuluhan. At sa tingin ko, kapag sinimulan na natin ang pagbabagong ito, ilan sa mga tanong na binanggit mo tungkol sa sobrang kapangyarihan ng mga legal na tagapayo sa iba't ibang ministeryo at ang mga kapangyarihang minsang tinutukoy bilang deep state at kung ano-ano pa, sa tingin ko ay kusa itong mag-angkot na lang ito sa bagong realidad. Sa totoo lang, pagmasdan mo, 20 o 30 taon na ang nakalipas ang mga desisyon ng Korte Suprema. Sa maraming pagkakataon, ang Korte Suprema ay sumasangguni sa Knesset. Babanggitin ko ang isang kilalang-kilala at controversial na issue sa iba't ibang paraan. Mayroong iba't ibang mga definisyon pero ilagay natin ito sa isang napakasimpleng paraan. Sino ang isang Hudyo? Batas ng pagbabalik. Sino ang Hudyo? At iba pa. Naalala ko na ang mga hukom ng kataas-taasang hukuman ay sumangguni sa Knesset minsan 2 beses at 3 beses at nagsabi, kailangan ninyong magpasya. Kailangan ninyong gumawa ng batas. Kung hindi ninyo gagawin, makikialam kami. Dahil sa politika, hindi kumilos ang Knesset, kaya nakialam ang kataas-taasang hukuman. Ngayon, hindi na talaga sumasangguni ang kataas-taasang hukuman sa Knesset. Sila na lang ang nagdedesisyon. Kagaya ng sabi ko, kailangan natin itong ayusin. At kung tama ang pagkakaintindi ko sa'yo, iniisip mo na may mga batas na maaring ipasa na magpapalakas sa Knesset at magpapahina sa kapangyarihan ng hudikatura sa ilang mga usapin. Limitahan ang kapangyarihan. Pahinaan ang kapangyarihan. Limitahan Limitahan ang kapangyarihan. Maaring sabihin na nililimitahan nito ang kapangyarihan at pinapalakas ang pamamayani ng batas at pinapalakas ang hudikatura. Isa pang punto na madalas lumalabas sa palabas ay ang tanong tungkol sa tiwala ng publiko o tiwala sa mga pampublikong institusyon. Ito, sa totoo lang, palaging bumababa ito. At ito ay, matagal na ako nagbabala tungkol dito. Delikado talaga ito. Alam mo, hindi ako kabilang sa nagsasabi, sino ang nangangailangan ng Korte Suprema? Kailangan natin ng matatag na sistemang hukuman. Kapag nakikita ko sa bawat survey taon-taon, hindi lang yung mga, alam mo na mga right-wing na nagpapalaganap ng maling larawan, ngayon ang Israeli Institute for Democracy at iba pa, ipapakita nila sa iyo na may unti-unting bumababang antas ng tiwala sa Korte Suprema. Pwede mo sabihin, tama naman, pero ang Knesset, karaniwan silang nahuhuli. Totoo. Alam mo, itong mga survey na ito, yan yung ibig ko sabihin kasi walang saysay ang Knesset. Ang Knesset ay, Ako, akala ko kasi. Ang sistema ng koalisyon ay sobrang hati-hati na kahit sinong tao. Kadalasan, ang mga botante ay tumitingin sa Knesset, ngunit mula pa lang simula, maliit lang ang porsyento ng gusto nila rito. Siguro. Masyado ba akong makakalimutan? hindi ko yan naisip sa ganitong paraan. Baka tama ka, simula pa lang. Hindi sila sang-ayon sa karamihan ng Knesset at kaunti lang ang kumakatawan sa pananaw nila.
Pero kahit ganon, alam mo, hindi ko pa ito naisip ng ganito, makabuluhan ng ideya. Pero sasabihin ko pa rin na, alam mo, kapag maayos ang asal ng Knesset at nagsasagawa ng seryosong mga talakayan, at hindi lang, alam mo, sigawan at sipol at kung ano-ano pa, sa tingin ko, ang mga tao, ganito nila gustong makita yon. Gusto nilang makita na ang mga batas na may kinalaman sa kanilang buhay ay talagang sineseryoso ng mga miyembro ng Knesset. At sila na ang mga miyembro ng Knesset ay hindi lang nandoon para gumawa ng balita, alam mo na, sa pang-iinsulto sa kanilang mga kasamahan. Sige, may isa pa akong bonus na tanong na di naman konektado sa mga napag-usapan natin. Bago pa nila ako hilahin palabas gamit ang vaudeville cane. Tungkol ito sa Aliyah, na alam kong napag-usapan mo na noon. At sa pagkakaalala ko, ikaw ang naging ministro para sa integrasyon ng mga bagong imigrante. Nabubuhay tayo sa isang napakahirap na panahon para sa mga Hudyo sa ibang bansa. Siyempre, hindi laging Aliyah ang tamang solusyon para sa bawat tao. Pero tiyak dito sa Israel. Marami sa atin ang umaasa na mas maraming tao ang maghanap ng tahanan at kaligtasan dito, kung ito ay angkop para sa kanila. At iniisip ko kung may mga paraan na dapat hikayatin ng Israel ang paglipat na yon nang hindi nakakasagasa sa diplomasya sa ibang bansa. At pati na rin sa loob ng bansa. Siguro, gumawa ng mga pagbabago para maging mas maginhawa at malugod na lugar para sa mga olim. Naniniwala ako na ang pag-awit ng matamis, ang mga kanta at awit para sa mga Hudyo sa diaspora tungkol sa buhay sa Israel ay hindi magdadala sa kanila rito, gaya ng sabi mo. Ito ay ginamit mo ang salita, sa tingin ko ikaw yon. Kung ito'y bagay sa kanila o kanino ito bagay. Nakatanggap ako ng batikos kahit nung ministro ako para sa pagtanggap ng mga imigrante. Dahil hindi ko hinihikayat ang lahat na mag-Aliyah. Noong ako ay halimbawa nagbibigay ng lektura sa ibang bansa sa komunidad ng mga Hudyo o mga ganung bagay dahil naniniwala ako na kailangan seryosuhin ng mga tao ang desisyong ito. Emigrasyon at imigrasyon, Kahit tawagin itong Aliyah, hindi ito naging madali. hindi madali ang pag-adjust para sa kahit sino. Hindi para sa mga bata. Ito na yata ang pinakakatangahang bagay na narinig ko. Para sa mga bata, mabilis silang matuto, pero hindi ito kailanman naging madali. Hindi para sa bata, teenager, matatanda, young professional o nakatatanda. Hindi talaga para kanino man. Nananatili pa rin. Sa tingin ko, ito ang pinakamagandang desisyon para sa mga talagang pinipili ito. Seryosohin ito at pumunta rito. Magsasalita ako sa unang panauhan. Naranasan ko ang ilang pakikipagsapalaran sa pagpunta ko sa Israel gaya ng sabi mo, at hindi ko pinagsisihan. Hindi ko pinagsisihan ang araw na pinili kong gawin iyon. At dito, pandating sa kung paano namin inaakit ang mga bagong imigrante, sa tingin ko, lahat ng pinag-uusapan natin ay may kaugnayan sa tanong na yan. Kapag pinapalakas natin ang Israel, mas maayos, sa mas malawak na pagkakasundo, hindi pagiging magkakapareho, kundi pagkakaisa. Isang uri ng pag-unawa sa isa't isa, sa mga tao, napakaiba natin at maganda iyon. Dahil wala akong maiaalok, sabihin natin, sa isang napaka-ultra-orthodox na Hudyo na gustong mag-Aliyah, o sa isang ganap na secular na Hudyo, na ayaw makarinig ng anuman tungkol sa relihiyon o sa pagiging kaugnay rito. Pero may mga tao sa Israel na ibang-iba sa akin at mas maraming maiaalok sa kanila at sa lahat. Magkakaiba tayo dito. Kailangan lang nating makinig sa isa't isa dahil kapag danalo ang isang panig, talo ang mga Hudyo. At ito ay isang bagay na dapat nating tandaan. Lahat ng ginagawa natin dito, lahat ng ipinapatupad natin batas dito, lahat ng isinusulong natin dito ay nakakaapekto sa milyon-milyong mga Hudyo sa ibang bansa at tumutulong o hindi tumutulong sa kanila na mag-isip tungkol sa Aliyah. Sa palagay ko, dito na natin tatapusin. Alam kong baka may mahalaga kang anunsyo sa politika sa susunod na linggo o dalawa. Kung manghula ako, para sa mga iyon at nakikita ko, hindi ko ito pinipilit dahil hindi yon ang punto ng palabas. Para ito sa gustong sumubaybay sa kwento. Kapag dumating ang panahon, Abangan ninyo. Maraming salamat, Ginoong Edelstein. Magpapatuloy ang serye kasama ang iba pang tagapagsalita sa mga susunod na linggo.
Pinahahalagahan ko ang inyong oras. Sana ay magtagumpay ka. Maraming salamat. Nagustuhan ko ang ating pag-uusap.